Ano ate? Patawarin! Pagkatapos ng ginawa mo sa amin dalawa ni tatay, pinamukha mo sa amin na mas pinili mo yung lalaki yon kaysa sa amin dalawa ni tatay. Tapos ngayon, hihingi ka ng tawad! Janlyn, nakikiusap naman ako sa'yo. Kahit tayong dalawa na lang yung magkaayos. Janlyn! Ito na nga pala anak yung bag na in-order ko sa'yo. Teka, anong ginagawa nito dito? Ang lakas naman ng loob mo na pumunta pa dito. Pagkatapos ang ginawa mo sa amin. Pwede ba, Mariel? Umalis ka na nga dito. Tay, patawarin niyo naman na po ako. Tsaka huwag niyo naman po ako pagtabuyan ng ganyan. Anak niyo rin naman po ako eh. Ano, Mariel? Patawarin? Bakit? Nung bang kami nakikiusap ng kapatid mo sa'yo na sumama ka? Sumama ka ba sa amin? Di ba hindi? Tapos ngayon gusto mo patawarin ka namin. Tara na, Jarlyn. Pasok na tayo sa loob. Tsaka pwede ba? Umalis ka na rito ah. Pong, ang galing mo naman pala eh. Bakit di ka pinagbibigyan ng asawa mo? Ewan ko ba dun? Pero Joy, sa uulitin na. Sige, pero pangako mo sa akin na walang makakaalam nitong ginawa natin ngayon. Siyempre naman, walang makakalam nito. Basta ikaw. Sige na, aalis na ako ah. Baka biglang dumating si Mariel eh. Makita pa tayo. Sige, Joy. Bye! Sa uulitin na! Ayos! Sabi ko na nga be. Bakit ko nila sa akin? Buksan mo! Papasukin ko na! Buksan mo! Papasukin ko na! Aray! Miss, sorry ah. Di ko sinasadya. Nasaktan ka ba? Ah, okay lang ako. Dapat ako ngayong humingi ng sorry sa'yo eh. Dahil hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Sige na, alis na ako ah. Teka lang. Sino yun? Bago ko lang nakita dito yun ah. Hayaan mo na, maalis na. Teka, ito yung dinidiskartehan ni Apong ah. Ang ganda talaga niya. Kuya, bakit ka nakatingin sa akin? May libag ba yung mukha ko? Ah, wala miss. Ang ganda mo kasi. Ako nga pala si Igoy. Pwede ba ako may pagkilala? Ako nga pala si Mary Joy. Ah, ang ganda pala ng pangalan mo. Saan ka ba galing? Diyan lang oh, kila Mariel. Sige na, alis na ako ah. Ang ganda talaga niya. Janlyn, napatawad niyo na ba ng tatay mo, yung ate mo, sa mga mali niya nagawa? Di payayag. Di pa namin siya napapatawad dahil sariwa pa yung ginawa niya, lalong-lalo na kay tatay. Alam mo, Janlyn, kahit anong mangyari, kapatid mo pa rin yun, at kadugo mo. Kung humingi siya ng kapatawaran sa inyo, mas mabuting patawarin niyo na lang siya. At kalimutan niyo na lang yung mga nangyari. At magsimula na lang kayo ng panibagong buhay. Alam mo, Yayag, nasasabi mo lang yan kasi hindi sa'yo nangyari. Oo, nanghihingi ng kapatawaran si ate, pero hindi ganun kadali patawarin yung mga ginawa niya. Ang sa akin lang naman, pagpapayo. Pero huwag ka sana magagalit sa akin kung nangangailangan ako sa buhay mo. Okay lang yung Yayag, naiintindihan naman kita eh. Tsaka hindi ko pa rin naman nakakalimutan na magkapatid kami ni Ate Mariel. Tara na nga! Tara. Oh yeah! Hoy! Kaganina pa kita napapansin na. Ba't ba ang saya mo? Siguro naka-score ka na naman sa asawa mo kagabi. Oo pare, naka-score ako. Pero alam mo ba, hindi kay Mariel, kay Mary Joy. Sabi ko naman sa'yo, makukuha ko rin yun. Kaya pala tol, nakakasalubong ko sa kagabi. At sabi nga daw niya, galing daw sa inyo. Pero tol, baka pwede naman. Ako naman didiskarte sa kanya. At alam mo ba tol, nakipagkilala ako sa kanya. At nakipagkilala rin siya sa akin. Pero tol, balato mo na lang sa akin yun. Ano? Eh di ba may plano nga ako? Na kung sakaling makakabuo kay Mary Joy, kami ng dalawa magsasama. At si Mariel naman, papalayasin ko na sa bahay. Talagang ikaw,
Nakakalimutan mo agad yung plano ko. Eh kakasabi ko lang sa'yo kagabi ah. Tol, di ba mabait yung asawa mo? Siya na nga lang kumakayod sa inyo. Gaganunin mo pa. Eh anong gagawin ko? Hindi niya ako mabigyan ng anak eh. Binubungangaan pa ako. Eh paano kung ikaw lumagay sa kalagayan ko? Anong gagawin mo? Tol, naiintindihan ko naman kalagayan mo eh. Pero di ba, ikaw ang pinili ni Mariel kaysa sa kapatid at tatay niya. Teka nga lang Igoy. May napapansin ako sa'yo ah. Ba't bigla ka at naging concern kay Mariel? Eh hindi ka naman ganyan dati. As wala kang pakialam eh. Kahit anong gawin ko sa kanya. Tapos ngayon, bigla ka mag-aalala sa kanya. Tol, di naman sa ganun. Nag-aalala lang naman ako sa'yo ah. Baka mamaya, pagsisiya mo, bandang uli ang lahat. Hindi yan. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Kaya kung pwede lang ah, huwag mo akong papakilaman. Tara na. Gagawa ko ng paraan para sa akin mapunta si Mary Joy at di sa kanya. Igoy, tara na! Sige, nandyan na. Tol Apong, kailan kaya ulit tayo makadiskarte? Tagal na natin na-imbak ah. Goy, huwag kang mag-alala. Malapit na. Maghintay ka lang. Teka lang. Sinayayag yun ah. Sa si Chanlin. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Di ka ba masaya? Sumama sa'yo yung ate ko. Bilib din ako sa inyong dalawa eh, no? Lagi kayong magkasamaan. Dati pa. Eh paano? Lagi kayong magkasamaan sa kalokohan. Eh anong pakailan mo? Kung sumama sa kanyang ate mo. Eh gusto rin naman niya eh. Magagawa ka ba? O Yayag, wag mo nga kapagsalita ng ganyan. At saka, ang tagal mo nanliligaw at Janlin, di ka pa rin niya sinasagot. Eh ano bang pakialam mo? Kung hindi pa ako sinasagot ni Chanlin, may respeto ako sa kanya eh. Di ako katulad ng iba dyan. Palamunin ng asawa. Tama na yan, Yayag. Huwag mo nang patulan yung mga yan. Masisira lang yung araw natin sa mga walang kwentang yan. Tara na. Tara. Talaga tong si Yayag eh. May araw ka talaga sa akin. Namumuro ka na. Tara na, Igoy. Ang tagal ko rin bago makauwi sa lugar na to. Ang laki na ng pinagbago. Mas lalo nang gumanda. Lintik talaga yung si Yayag na yun. Ano ba? Bulag ka ba? Kaluluwag ng daan, no? Hindi mo tinitignan. Mga pre, pasensya na kayo ah. Di ko kasi kayo napansin eh. Tsaka, di ka naman siguro nasaktan. Nasasaktan. Hindi ka kasi tumitingin sa dadaanan mo eh. Ay napanggaming tropa ko. Goy, tama na yan. Sige, sa susunod kapag maglalakad ka, tumingin ka sa dinadaanan mo. Para hindi ka nakakabangga. Tara na, Goy. Sino kaya yung mga yun? Ang yayabang naman. Tol, sino yun? Bago ko lang nakita sa lugar natin yun ah. Abo malay ko, hindi ko nga kilala yun eh. Pero mabuti na lang. At hindi malakas yung pagkakabangga sa akin. At kung malakas yun, pagkakalagan yun. Tara na. Tapang naman yung dalawang yun. Akala mo kung sino. Pero, kumusta na kaya si Mariel? Tsaka si Sherlyn, yung mga kababata ko. Natatandaan pa kaya nila ako? Sige, Goy. Bukas na lang. Buwi na ako. Didiskarte sana tayo kanina eh. Kaso nga lang, nasira yung diskarte natin kay Yayag. Sige na. Sige Pong, dito na ako. Oh, babe. Nandiyan ka na pala. Ba't ata ang aga mo umuwi? Maaga ako pinauwi ng boss namin eh. San ka na naman ba galing? Sana naman, nakahanap ka na ng trabaho mo. Oo, babe. Huwag ka mag-alala. Naghahanap na nga ako ng trabaho ko eh. Siya nga pala, pagsabihan mo yung tatay mo kahapon, basta-basta pumapasok, naliligo ako. Di man lang marunong kumatok. Wala naman sigurong ginagawa sa'yo yung tatay ko. Binibigyan mo agad ng mali siya. Tsaka kung ano man yung iniisip mo, hindi magagawa sa'yo ng tatay ko yun. Iba kasi yung pakiramdam ko sa kanya eh. Nakatitig siya sa akin habang nakatapis ako. Natakot nga ako eh. Akala ko, gagawan niya ako ng hindi maganda. Babe, huwag mo naman pag-isipan ng ganyan si tatay. Hindi naman niya gagawin sa'yo yun eh. Ano babe? Hindi mo man lang ba siya pagsasabihan? Totoo naman yung sinasabi ko sa'yo Sige na. Kakausapin ko siya. Sige na. Bibili muna ako sa labas. Diyan ka muna.
Mary Joy, saan ka na naman pupunta? Sa inyo sana eh. Makikipagkwentuhan lang ako sa'yo. Bakit yata napapadalas ang punta mo sa amin? Wala ka bang ibang kaibigan? O barkada pwedeng puntahan? Mariel, alam mo naman, di ba? Na tayong dalawa lang yung magka-close. Tsaka, bakit parang ayaw mo na ata ako papuntahin sa inyo? Eh, nagpunta nga ako sa bahay nyo kagabi. Wala ka naman. Ano? Nagpunta ka sa amin kagabi? Bakit hindi man lang sa akin sinabi ni Apong? Ewan ko. Baka naman nakalimutan niya sabihin sa'yo. Ikaw kasi, ang tagal mo umuwi. Kaya umalis na lang ako. Sige na, doon na lang tayo sa bahay mag-usap. May bibilin lang ako saglit. Sige.